Holy Spirit breakthrough, umaapaw na tagumpay, lahat ng klase ng tagumpay na nakabase sa pangako ng Diyos ay dapat nararanasan everyday ng mga anak ng Diyos. Holy Spirit breakthrough over all your challenges, over all your problems. You will emerge victorious, triumphant. Everybody declare with absolute faith. Everybody say, our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is Lord. Over the Philippines. Over Asia. Over America. Over Australia. Over Africa. Over Canada. Over Antarctica. Over Europe. Jesus Christ, the begotten Son of the living God, is Lord all over the world. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. At sige po, maaari po ba natin basahin muli ang ating key verse from Proverbs chapter 31 verses 25 to 26 ng New International Version. Sige po, 3, 2, 1, go! She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom and faithful instructions is on her tongue. Amen po. So kung babasahin po natin itong Proverbs chapter 31 mula verse 10, sabi nga po yung Proverbs chapter 31 from verse 1 to 9, the sayings of King Lemuel, na alam po natin na si King Lemuel po ay nakita lamang po mula po dito sa Proverbs chapter 31 na ang nagsasabi po dito na nire-write niya po yung mga katagang mga advices ng kanyang ina sa kanya. Tayo po ba, meron po ba tayong mga advices po ng ating mga nanay na patuloy na pinapamuhay po natin? Diba? Pag sa mga interview, ang tanong, lalo na po sa mga nanay, anong klaseng nanay ka? Pakitanong ako katabi, anong klaseng nanay ka? Sa mga nanay, What kind of mother you are? Ngayon, naging nanay Yung ka mga na. nag-English ko, ilan na lang. Diba? Pakitanong din po ang kabila, anong klaseng anak ka? What kind of daughter are you? Amen po. At ngayong nanay ka na, sabi niya, anong klaseng nanay ka na naging nanay dahil sa iyong nanay? Amen. Nakuha po ba natin yon? Ano po ba yung mga naipamana po sa atin ng ating mga magulang na ngayon ay ina-apply po natin sa ating mga anak? Pakisabi po sa katabi, hindi lamang ito para sa mga nanay. Pakisabi po sa mga singles, hindi lamang ito para sa mga nanay. Amen? Para po ito para sa mga Magiging nanay. Amen po? Kasi lahat po tayo ay naging anak. Lahat po tayo ay anak. Amen. Diba? Bago maging Pakisabi nga po sa katabi, mapalad ka may nanay. You are blessed. We are blessed. Sa atin ang may nanay ba? Sino po sa atin ang may lola pa? Amen! Praise the Lord. Praise God! Kasi ako po, wala na po akong nanay. Wala na po akong lola. Pero, of course, alam po natin, talagang ganyan po ang buhay. Amen po. Ang lahat po ay may akda ang Lord sa buhay po ng bawat isa. Kaya, pakisabi po sa katabi, samantalahin habang buhay ang mga magulang. Amen po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sabi nga po, Proverbs chapter 31 verses 25 to 26, she is clothed with strength and dignity. Amen po. Ano po? Yung kalakasan, yung dignidad. Napaka-importante po yun na meron po tayong
tinatawag na word of honor o yung tinatawag na palabra de honor. Amen po. Na ano man ang nangyari, ano man ang sitwasyon, ano man pagsubok, hindi po tayo nag-compromise sa salita ng Lord. Kaya pa rin po nating sabihin sa Lord, Lord, naging masunuring anak pa rin ako, Lord. Amen po. Strength, dignity, ang sabi po, she can laugh at the days to come. Diba? Ibig sabihin, ano man na nangyari, nakakatawa pa rin po tayo. Amen. Kasi alam po natin, hindi po tayo lumabag sa salita ng Diyos. Amen. Amen. Sino po sa atin ang magkakaroon po ng struggle? Amen. Tama. Wow, parang lakas po ng mga mag-amen ng singles. Para po sa nanay po namin. Ayun, para sa nanay. Alam po representasyon. Diba? Sila po yung tinatawag na ano po? Ilaw? Ng tahanan. Ilaw ng tahanan. Amen? Ilaw ng tahanan. The moment na tayo po ay nagkaroon po ng mga anak, ng mga baby, nagkaroon po na po, na-divide na po ang ating mga oras. Hindi na po tayo yung dating tayo, whether we like it or not. Amen po? Iba ka nung single ka, iba ka nung nanay ka na. Kahit ayawan mo man, pero yun po talaga ang buong katotohanan. May mga bagong nanay, mga seasoned mom, yung motherhood journey po natin. Sabi nga, it is awesome. Sabi nga po, awesome. Awesome. Yes, Awesome. ano po? Alam mo sa video okay me? Painful ba? Difficult? Amen po? Pero by the power of the Word of God, by the power of the Holy Spirit, ang pagiging nanay po ay isang ministry. It is another ministry. Kaya sasamahan din po tayo ng Lord. Kung nakakaranas man po tayo ng mga guilt, alam na, Lord, na hindi ako enough sa anak ko, hindi ko magawa ang the best ko. Amen po, lalo na kung ikaw ay working mom. Amen po ba? Lalo na kung ikaw ay may another ministry pa sa church. Maraming pagkukulang, mga kapatid. But the comfort of the Lord is pag tayo po ay nanalangin. Na hindi po tayo kino-convict ng Lord sa mga pagkukulang natin. Dahil meron po tayong limit as a person. Amen po. Kasi kung gagawin po natin lahat, baka kulang pa ang 24 hours. Hindi na po tayo matutulog. Amen po. Kaya napaka-importante po na meron po tayong mga community po ng mga mothers. Diba? So ngayon po meron po tayong Women's LGN. Na pag sinabi pong Women's LGN, yan po ay mga single, mga married. Amen po ba? Mga married po married na may mga nanay. Amen po. Married, single or not, women po yan. Basta married. Ayan ba? May anak or wala? Ayun, may anak or wala? Basta married, kasama po yan sa Women's LGN. Amen po ba? May anak or wala? Kasi ang mga YN, ang description po niyan, young adult network, never been married. Amen po ba? Kahit single mom yan, pero never been married, under po yan ng YN. Amen po ba? Pero syempre, depende na din dun sa kapatid natin. Baka naman medyo may edad na, baka medyo medyo alangan siya sa mga YN, pwede din naman po siya mag-join sa women's. Amen po? So kasi napaka-importante po na meron po tayong mga community of mothers kasi nagpapalakasan po tayo. Amen po? So kaya different kinds of mother. Ano po yung different kinds of mother? Marami po yan. Pero apat lamang po ang nasa puso ko. A mother and a wife. Amen po? Mother and a wife. Bakit? Kasi ang sabi nga po ni Apostle po sa mga single, kung ikaw ay nakakilala, manatili kang single. Uy, tama po ba yun? Diba? 1 Corinthians chapter 7. Diba? Kasi ang mga taong may mga asawa ay abala po
nagiging abala para po sa ikalulugod ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Pero ang mga single ay abala naman para sa ikalulugod lamang ng Diyos. Amen po. Kaya pakitapik po ang katabi. It's okay to be single. okay to be single. Amen po ba? It's okay to be single. Pero, ang sabi natin ni Apostle Paul, yun ay, ano po? Hindi yun sinabi niya na batas. Sorry sa bagay Yun po ay recommendation lang niya. Pero kung ang single ay nag-asawa, hindi yan nagkakasala syempre. Dahil kalooban din po ng Lord na tayo sa lahat ay magkaroon ng partner sa buhay. Amen po ba? It is not good for a man to be alone. Kaya nga po, nagkaroon po ng Eva si Adan. Amen. Amen po Mas ba? malungkot si Adan. Nagkaroon po ng Eva si Adan. Hindi po nagkaroon ng Eva si Hindi po nagkaroon ng Steve si Adan. Di ba? Eva, hindi po Steve. Amen po ba? Eve, not Steve. Amen po ba? Adam and Steve. Eve and Adam, not Steve and Adam. Amen po ba, mga kapatid? A mother and a wife. At ano pa po? So ikaw po, kumbaga a mother and a wife, ikaw po ay nanay at the same time, ikaw po ay may anak and single mother. Amen po ba? Single mother. Na of course, alam po natin sa anumang kadahilanan, probably nung siya po ay nanganak, ay may asawa and then nabiyuda or at some different situations. Amen po ba? So, of course, iba-iba po ang sitwasyon po ng mga kadalagahan, diba, na in love, diba, ibinibigay ko ang lahat, ayun naman lahat, ibinibigay lahat, amen po ba? Pero, still, amen po ba? Kalooban ng Lord, na ano po, na ikaw po ay mag-alaga ng sarili mong dugo, single mother, at ano pa po? Foster mother. Amen po. Yung gustong magkaanak, pero hindi magkaanak, nag-ampon. Amen po ba? Or kaya, dahil mahilig sa mga bata, lahat ng pamangkin, ilampun na. Amen po ba? Lahat ng pamangkin, pinag-aaral na. Amen? Pag minsan nga, anak pa ng mga pinsan, aakuin pa rin. Amen po, foster mother. Ano pa po yung isa? Surrogate mother. Ano po yung surrogate mother? Diba? Yun po yung, alam niyo, sa panahon po ng ating mga Old Testament, meron na pong surrogacy. Sino po yan? Sige po. Kumbaga meron na pong pinag-ugutan ng principle ng surrogacy. Ano po, si Hagar. So, sa ating mga Old Testament, napaka-common po yan. Pag sa dalawa mag-asawa, hindi magkaanak, ano po ang gagawin? Ibibigay po yung kanilang alipin para maging asawa ng kanyang asawa. Amen po. So, ganun po yung nangyari kay Sarah, dahil hindi siya magkaanak-anak, ibinigay ang kanyang alipin na si Hagar. Amen po. Pero syempre, iba po sa kapanahunan natin yung tinatawag po na traditional surrogacy. Yung traditional surrogacy, yun po yung dalawang mag-asawa na hindi magkaanak-anak. Amen po. Pero ang gagawin, kukuha po sila ng ibang babae para magkaroon ng, kumbaga magkakaroon talaga ng sexual intercourse yung babae at yung ibang babae. But of course, as a Christian, ngayon sa panahon natin, hindi na po yan, mga kapatid. Amen po? Because we know that sex outside marriage is a sin. It is sexual immorality. So, hindi po natin pwedeng ipamigay ang asawa natin. Para magkaroon sila ng anak ng ibang babae. Amen po? Diba? Kasi sabi ko, akin lang ang asawa ko. Diba? Pero, meron po tinatawag na gestational surrogacy. Yes. Po ay medyo mahal nga na.
Gagawin. Kaya pakisabi po sa katabi, mag-ipon kung gusto. Mag-ipon na po. So, ito naman po yung talagang hindi magkaanak yung babae at yung mag-asawa. Ano po ang gagawin? Pumunta ng hospital at ano po, yung po tinatawag na yung po tinatawag na magkakaroon po ng transplantation sa womb. Pero, kumbaga, ilalagay na lamang po sa womb ng babae yung embryo na ano na po, nabuo na po, na-fertilize na po, nag-meet na po yung egg cell as yung sperm cell. Ready na po para ma-develop. Amen po ba? Naipupunla lang po sa ano po ng babae. Amen po. At ano pa po, number 5, mother at heart. Amen po ba? Mother at heart. Na talagang Anak may spiritually. pusong nanay ka talaga. Amen po ba? Mother at heart. So spiritual mother, ano po, your mother in the church. Amen po ba? Or sa anumang mga sitwasyon, talagang meron po talaga po siyang pusong nanay. Amen. So kaya ano po, the result of being a mother. Sige po, next slide po. The result of being a mother. Bakit po kaya sa sinabing result of being a mother? Letter A, the ultimate amazement in God. The ultimate amazement in God. Tinawag ko po siyang the result of being a mother. Di ba parang sa atin po, the result of our salvation. Di ba po? The result of our salvation is good works. Hindi po tayo mabuti nung tayo po'y nakakilala sa Lord Jesus. Amen. Pero along the way, nung tayo po ay Kristiyano na, unti-unti na pong binabago ang ating mga puso, ang ating mga isip, nade-develop na po yung pagkakaroon ng compassionate heart. Amen. Amen po, ng merciful heart. Amen. That leads us para gumawa ng kabutihan. Amen po. So, kaya po, the result of being a mother. Once na tayo po ay naging nanay, ano po agad? Yung nagiging epekto po nito sa atin, the ultimate amazement in God. Become thankful. Di ba? We become thankful. Bakit po? Developing a thankful heart and attitude. Sino po ba sa atin, di ba? Nung tayo po ay nanganak, or tayo lang po ay nag-positive pa lamang, di ba? Sobra-sobra rin pasasalamat mo sa Lord. Amen po. Paano pa pag lumabas na yung baby, nasa yung mga arms mo na yung baby? Paano pa habang nakikita mo lumalaki ang anak mo na nagmamana sa'yo? Diba? Maakyat. Sabi po ba sa atin, namana sa atin ang ating mga anak? Amen po, nakukuha natin ang ugali ng nanay, nakukuha natin ang ugali ng ating mga tatay, ay salamat sa aking nagmana ang aking anak. Diba? We become thankful. Amen po. Isipin po natin may miracle na ginagawa ang Lord araw-araw sa buhay ng iyong anak. Amen po. Nagkakaroon ka ng instant prayer partner ang iyong anak. Amen. Yung pagkatulog ka, yung anak mo nasa labas, ano po? Talagang ipagpapasalamat mo, thank you Lord, nakarating na safe ang aking anak. Amen. At ano pa po? We become prayerful. Nananalangin. Amen po. Someone who turns to God regularly in prayer. Meron po ba sa atin, seasonal lang po, na pag pinagdadasal natin ang ating mga anak? Di ba? Siyempre, pinagdadasal po natin ang ating mga anak. O sige, para makarelate po ang lahat, ang ating mga nanay, ang ating mga magulang. Di ba? Araw-araw, pinagdadasal po natin ang lahat ng miyembro ng ating mga pamilya. We start to pray more and more and more. Amen po, habang nakikita po natin na lumalaki po ang ating mga anak. At ano pa po, we become watchful. Amen? Pag sinabi pong watchful, we become more alert, attentive, spiritually aware, careful. Amen? Excited ka araw-araw sa paglaki ng baby mo. Nakikita mo yung growth, yung development ng yung baby, ng yung anak, araw-araw, physically, mentally, emotionally, spiritually. Amen po ba? Or even sa ating mga magulang, nakikita po natin. Diba? Sino po sa atin na nagpapalaki na po ng mga magulang? Praise God. Praise the Lord. Diba?
Diba? Of course, alam po natin, tumatanda na rin po tayo. Amen po. Kung dati tayo po inaalagaan ng ating mga magulang, ngayon po, na tumatanda tayo, syempre, humihina din po ang katawan ng ating mga magulang. It is our time naman po na alagaan ng ating mga magulang. Amen po ba? Ano pa po yung immediate? Ano pa po yung result of being a mother? Sudden change of view in life. Diba? Biglang nagbabago. In just a snap. Wow. Diba? Nanay na pala ako. Diba po? Kumbaga, iba po yung nababasa mo sa mga textbooks ng pagiging nanay. Iba pag nandyan na yung anak mo. Iba pag nandyan na ang iyong anak. Nababago po yung takbo po, yung pananaw po ng ating mga buhay. Nababago yung ating purpose, yung priority, yung direksyon ng ating mga buhay. Amen? Kung dati, Kung dati, puro katulog. Ngayon, pag ikaw po ay naging nanay, ano po pinakamahirap po sa mga may bagong panganak na baby? Every 4 hours, gigising ka. Para padidehin ang anak mo, tulog man yan or gising. Kailangan mo siyang padidehin. Kaya, yung mga panahon po, na baby pa ang baby, talagang makita mo po yung mga newly mom. Parang mga vampira, magang-maga. Amen po ba? Kaya paki-appreciate po ang ating mga nanay na tayo po ay mga bata pa kung paano po tayo inalagaan ng ating mga magulang. Even ang mga asawa. Amen. Paki-appreciate po ang inyong mga asawa. Amen po ba? Diba? Ano po sabi ng awit? Sila sa mundong ito, nakikintuwa ng magulang mo. Diba? At may nila ang iyong inilang. Praise the Lord. Kung may bisyo ka man, syempre ayaw mo mabugahan ng sigarilyo ang anak mo. Meron pa po ba sa ating mga naninigarilyo? Mahal kaya ng sigarilyo dito sa Japan. Di ba po? Magkano po ang sigarilyo sa Japan? Wala. Nahuhuli yung mga naninigarilyo. Di ba? Kapit-kapit nga po ang katabi. Hindi na ikaw yan. Hindi na ikaw yan naninigarilyo na yan. Instead na ihitit mo yan, ibuga mo yan, ikain mo na lang. Amen po ba? Palakpakan mo natin ang ating at ano mo? We become responsible. Amen? Iba na yung ikot ng mundo mo. Iba na yung buhay mo, hindi ka na lang isa. Amen. Dalawa na kayo, paano kung twins pa yung anak mo? Paano kung triplets pa yung anak mo? Pangarap. Diba? Pangarap ko yun. Sa atin ang sino po sa atin ang kambal nung pinanganak? Ay, wala. Sino po sa atin ang may alam po na kambal? Wala. So, wala pong mga kambal sa atin. So, di ba, isipin po natin yung times 2. Dati sabi ko, Lord, gusto ko ng kambal. Pero isa lang pala hirap na, Lord. Alam mo talaga, Lord, na hindi ko kaya, hindi nyo binigay. Amen po ba? So, iba na po ang ating mundo. Amen? We become sacrificial. Yung mga bagay na hindi po natin nakalain na magagawa po natin para sa ating mga anak. Lalo na po pag may sakit yung ating mga anak. Amen po. Ang dami mong gustong gawin, di mo magawa-gawa. Ikaw ang nagpaparaya. Ang dami mong gustong bilhin, di mo na mabibili ngayon. Bakit? Praise God! Kung ikaw po ay biniyayaan ng Lord, ng milk, ng breastfeeding. Amen po ba? Ng breastfeeding milk. Pero kung hindi po, ay napakamahal po kaya ng gatas po. Amen po? Pero unti-unti, of course, alam po natin, nababawasan po ang ating pagkakatali sa ating mga anak habang lumalaki. Amen? Pero habang lumalaki din naman, hindi pa rin natatapos ang gastos kasi mag-aaral pa yung mga yan. Amen po ba? Kaya hindi po biro ang pag-aasawa. Sino po nais po mag-asawa sa atin? Amen! Kasama po yan. Na dapat po stable po financially. Amen? Lord provide. Financially, kapag pa po, we become a new lifelong career. Amen?
Lifetime. Amen po. Pagsabi ko sa Asawa na kanila, nasa likod, Pastor. Amen po. Lifetime po ang ating ministry as a mother. Amen. Amen. Lifetime po. Instant career. Ano po, tayo po yung mga steward lang po ng ating Panginoon. Tulad po na dati ko pong sinabi na, si baby po, nung nakita ko na po siya, nasa aking mga kamay na, hindi mo nang ibabaw sa akin ang pagiging ina. Ang unang nang ibabaw po sa akin, Lord, sino ako para pagkatiwalaan ng anak na bubuhayin ko. Diba? Hindi lamang talent, hindi lamang talent. Ang pinagkatiwala ng Lord sa atin, hindi lamang money. Ano po? Even buhay. Totoong buhay yan, hindi Tamagotchi. Diba po? Meron sino pa sa atin na merong mga ano dati na Tamagotchi. Diba? Mag-a-alarm yan pag nagtutong pakakain ka ganyan. Diba? Totoong buhay yan, kapatid. Amen po, pag sabi ko sa katabi, handa ka na ba? Are you ready? Nanay, tatay, amen po. Sa mga nagpapalako sinasaka. So, pero, meron po tayong tinatawag na picture of a biblical mother. So, ito na po ang ating application. The picture of a biblical mother. So, alin po yan? Of course, alam po natin tayo pong lahat. Tayo pong lahat, Christian ka man or hindi, pinagkalooban pa rin ng gift ng Lord na maging nanay. Amen po. Pero of course, bilang tayo po ay mga Kristiyano, huhugot po tayo sa mga salita ng Diyos kung paano po tayo magiging nanay. Ano po, number 1, stand as a role model in faith, in wisdom, in action. Pakiulit nga po, stand as a role model in faith, in wisdom, and in action. Amen? So, yung picture po of a mother na dinescribe sa ating mga Bible, of course, alam po natin, marami po yan. Hindi na po natin iisa-isahin. Pero may ipapakita po dito yung kanilang faith, yung kanilang pagmamahal, yung kanilang katatagan, yung kanilang mga sacrifices, yung yung kanilang godly influence, which is yan po ang pinaka-importante po kung paano po natin palalakihin ang ating mga anak. Marahil, meron po sa atin, pinalaki po tayo not in a godly way. Amen po. Iba po yung environment po natin habang lumalaki po tayo. Ako po, I came from a broken family. Pero glory to God. Sabi ko nga, buti hindi ako, ano pa po ako mas umiiyak pa ako sa love life ko kaysa sa story ko sa family ko. Ganun po. Kumbaga, masyado na po akong nasanay. Ganyan po. Wala na po sa akin. Hindi po ako yung madramang anak na hindi ako lumaki sa tatay ko. Amen po ba? Kumbaga, tinanggap ko po agad, yakap na yakap ko. Amen po ba? Pero of course, alam po natin, iba-iba po ang sitwasyon. Although wala na po both, ang mami ko, ang daddy ko, ang stepdad ko, di ba lahat lola, lolo. Talagang ano po ako, talagang 101% ano po talaga ako, orphan na po talaga. So ang biological dad ko, kaya po sila naghiwalay ng nanay ko kasi ang mami ko, siya po silang magkakapatid. Siya po ang panganay. And of course, nature po nating mga Pilipino na alagaan po ang ating pamilya. Amen? Yung tatay ko, ewan ko po, Pilipino din naman. Pero ayaw niya po dun sa konsepto na ang mami ko po, tinutulungan niya po lahat ng kanyang mga kapatid. So there came a point na kailangan pong pumili. Ang asawa po ba? Ang mga kapatid po ba? Ang mga tatay, nanay, or asawa? Tayo po sila pipiliin natin. Pero biblically kasi. So, ako po, ang mami ko po, pinili niya po yung mga kapatid niya, nanay at tatay. So, kaya po ako, lumaki po akong walang tatay. Pero okay lang.
Amen po, it will not define me. Amen po ba? Ano po ito vision? Dami vision ito Diba? So ano po, in faith. So kaya ito po, babase po tayo sa salita ng Lord. In faith, ang sabi po dyan, I am, 2 Timothy chapter 1 verse 5, I am reminded of yours, sige po, basahin po natin, of your sincere faith which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Amen? Ito po ay sulat po ni Apostle Paul kay Timothy, na sinasabi niya kay Timothy, naalala ko ang iyong lola na si Luis, ang iyong nanay na si Eunice, kung paanong naipamanas nila sa iyo ang kanilang pananampalataya. Amen. Tayo po, ano po kaya ang naipamana na po natin sa ating mga anak? Bukod po sa magandang edukasyon. Bukod po sa mga magandang bahay, sasakyan. Wow, yaman natin. Pero kumusta po kaya ang pananampalataya po ng ating mga anak? Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Ang sabi po dyan, But as for you, in what you are learning and have become sige po, basahin po natin. because you know those from whom you learned it. So, diba? 3, 2, 1, go! But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, Because you know those from whom you learned it. Diba, pinapaalalahanan niya sa Timothy kung ano yung mga natutunan mo sa iyong lola, sa iyong nanay, yung pananampalataya nila sa Diyos. Pagpatuloy mo lang yon dahil kilala mo sila. Amen. Kilala mo kung anong klaseng pananampalataya meron sila sa Diyos. Amen po. Sa atin po kaya, nakikita na po kaya sa atin ng ating mga anak, diba? Uy, dati mama, mura ka ng mura. Ngayon, praise God. Hallelujah. Diba? Dati mainit na yung ulo. Pero ngayon, nakakilala ka na sa Lord at talagang born again ka na. Hallelujah, praise the Lord. Amen po ba? May nabago na po ba sa atin? Nakita na po ba sa atin? Yung pananampalataya po natin, hindi po tayo yung banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako. Hindi po tayo ganun, mga kapatid. Amen po. Kasi maging banal na po tayo dito sa ating sa apat na sulok ng kwartong ito habang tayo po ay nagkikitaan. Pagdating po sa bahay, yung asawa mo, yung anak mo pa rin ang siyang makakakita sa iyo. Amen po ba? Kaya hindi po tayo mapagpaimbabaw po. Tama po ba? Mapagkunwari. Amen po ba? Kasi makikita pa rin po yan ng ating mga anak. Sabi nga po, di ba? Yung anak po natin, sila po yung magiging salamin natin. Kung paano mo pinalagyan yung anak, magre-reflect sa iyo. Kung ano yung nakikita ng yung anak, magre-reflect sa iyo yan. Ito po, magre-reflect sa nanay. So kaya, pakiisipin nga po natin tayo bilang mga anak, ano nga po ba yung naging reflection po ng nanay natin sa ating mga buhay? Ano po ba yung namana po natin? Ano po ba yung naging influensya po ng ating mga nanay sa atin po bilang mga anak? Tayo po lahat ay mga anak. Amen. Amen po. At ano pa po? In wisdom. Sabi po, how much better is to get wisdom than gold, and to get understanding is to be chosen above silver. Higit na mabuti ang magkaroon ng karunungan at pangunawa kaysa magkaroon ng pilak at ginto. Amen. Amen po ba? Dahil alam po natin, ang sabi po, wisdom, it is discernment, understanding, godly insight. Yan po ay karunungan na gagaling sa Diyos. Kaya po Psalms chapter 110 verse 10, ang sabi po dyan, the fear, sige basahin po natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and all who follow His precepts have good understanding. To Him belongs eternal praise. Diba? Pag nandyan na po, yung takot po natin sa Diyos, yan po yung totoong wisdom. Amen. Sa tubig. Yan po ang totoong wisdom po na nanggagaling sa Lord. Ang sabi nga po, knowledge. Ano po? Yung nalalaman po natin sa Bible without application, it is only knowledge. Amen. Amen po ba?
Pero pag yan po ay in-apply mo na sa buhay mo, yan na po yung totoong wisdom na nanggagaling sa Lord. Amen po. At ano pa po, ang sabi po, letter C, in action. Sige po, in wisdom pa rin. In faith and in wisdom. So, nasa taas po yung mga naka-emphasize po natin. She is clothed with strength and dignity. So, ito po yung ating key verse kanina. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom and faithful instruction is on her tongue. Amen? So, isipin po natin, dito lamang po sa Bible verse na to, pinagsama ang wisdom, pinagsama ang faith. Amen po? Dagdagan pa ng strength, dagdagan pa ng dignity. Amen? So we can stand as a role model. Ang nanay ko, kahit anong kahit anong sitwasyon, never bumigay sa lahat ng problema. Amen po? Kahit nagutom. Amen po? Diba? Yun po ba'y nakita po natin sa ating mga magulang? Amen. Nandun yung dignity. Hindi gumawa ng kasamaan. Amen po. At ano pa po? Matthew chapter 5 verse 16, we are in action. So sabi po, in this same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. So di ba nga po ang ilaw ng tahanan. Pag wala po sa atin ang faith, ang wisdom, mahirap po natin isagawa ang salita ng Diyos. Mahirap po tayong sumunod. Pero ang sabi po ng Lord, let your light shine before others, that they may see your good deeds. Amen po? Kaya in action, hindi lamang po tayo sa salita. Pakisabi po sa katabi, maging sa gawa. Maging sa gawa. Diba? Tayo po ay Kristiyano, maging sa gawa. At ano pa po, number 2. Ang sabi po dyan, stand as the support system. Teach, discipline, let them stand. Diba? Ngayon, sa mga kabataan ngayon, sa mga Gen Z, diba? Yung ginagamit nilang term, pag nangangailangan ka ng encouragement, sino yung nagpapalakas sa'yo, sino yung tumutulong sa'yo, saan ka humuhugot. Amen po? Support system. Sino ang support system mo? Ano ang support system mo? Gaano po ba katibay ang ating support system? Amen po? So, bilang mga magulang, of course, ito po ay Mother's Day. So, kaya po, biblical mother, pero lahat po tayo, we can relate to this. Amen po ba? Teach. Ang sabi po dyan, to instruct, to guide, to pass on truth and wisdom. Ano po pag sinabing teach? Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Ang sabi nga po, habang bata pa, turuan na. Diba? Ano po sabi? Habang maiksi pa ang sungay, putulin na. Habang baby pa ang sungay, putulin na. Kasi habang lumalaki at tumatanda, tumitigas na po yung sungay. Baka magkaroon pa yan ng buntot. Hindi, joke lang po. Diba? Tinidor. Bata pa lang po. Oh dear. I-train na po natin. Sanayin na po natin. Bata pa lang, karay-karay mo na yan sa church. Amen po ba? Baby pa lang, karay-karay na yan sa church. Kasi otherwise, baka saan po siya dalhin. Amen po. Di ba, minsan nag-bless po ako sa mga kapatiran po natin na yung mga anak po nila ay marunong po thank you Lord. Amen po ba? Aware na po sila sa murang isip nila. Di ba po? Na marunong na magpasalamat ang kanilang mga anak. Si baby po, talaga, lahat agad niya sasabihin, pray, pray, pray. Yung ano pa niya, pay, pay, pay. Pag minsan, nalilito pa ako. Kasi marunong na sa pera, joke lang. Baka mamaya yung pay niya, ibayad pa lang. Pero hindi, pay, pay, pay. Yung pala, pray, pray, pray. Diba? Anong minsan, si daddy niya po, nauna kumain sa amin, tahimik siyang nanalangin, tapos sabay kami kakain ni baby. Nag-pray na si daddy niya. Ano po sabi ni baby? Pray! Pray! Pay, pay, pay! Sabi niya sa daddy, tapos na ako lang, no, pay, pay. So, makikita na po agad sa atin. Habang bata pa po, i-pray na po natin.
Amen po ba? Palakpakan po natin. We need to be a role model in action, in ano po? In action, ano po kanina? We need to be a role model sa ating mga action at of course, para sila po ay maturuan po natin. At ano pa po, ang sabi po, next verse po, Deuteronomy chapter 6 verse 7, basahin po natin, impress them, commandments on your children, talk about them, when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. In short, pakisabi po sa katabi, all the time. All the time. Hindi po season lang. Hindi po every Sunday lang tuturuan. Ang sabi po, ano, when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, when you get up. Amen po, lahat. Amen po, lahat ituturo po natin. Ano mang ginagawa po, ano mang sitwasyon, para alalahanan po natin lagi ang ating mga anak ng salita ng Diyos. Amen. At ano pa po? Discipline. Ang sabi po dyan, do not withhold discipline from a child. If you punish them with the rod, they will not die. Punish them with the rod and save them from death. Sino po sa atin? Sino po sa atin ang pinalaki sa fraternity? Fraternity ng Lola. May mga fraternity daw sa panahon natin. Diba? Pero ngayon, hindi na yun applicable. Naku, baka po ma-DSW tayo. Mabuhi tayo online. Amen po ba? Hindi mo alam, may nakatutok pala sa'yo na cellphone. Amen po. Pero ang sabi ko, biblical po ang pamamalo, mga kapatid. Maganda ng paluin mo, palo mo na siya, kesa hindi siya napalo, yun pa yung magiging sanhi. Para, ano po, para mabuhay sa kasalanan. Ang sabi po, and save them from death. Yung death po na yan, maaari pong physical death, or ano po, sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Amen po. Paluin na po natin, sawayin na po natin habang maaga, habang baby pa. Amen po. At ano pa po? Ang sabi po, let them stand up. Basahin po natin 2 Thessalonians chapter 3 verse 10, for even when we were with you, we gave you this rule, the one who is unwilling to work shall not eat. Diba? Ang nais ko po sabihin dyan, to let them stand up, to help them rise, to become strong, to stand on their own. Amen po? So, medyo nagkaroon lang po ako ng battle sa paghahanap po ng Bible verse, pero pwede po natin kuhanin ng prinsipyo ito na ano po, sa mga tamad, wag po silang pakainin. Amen po ba? Sabi nga po, bigyan mo sila ng, ano po, bigyan mo ng lambat, wag isda, wag puro isda. Bigyan mo rin sila ng lambat. Amen po, para sila din marunong mangisda. Amen. Para sila din marunong tumayo sa kanilang sariling mga paa. Diba? Tayo po, ano po yung pinakabinigay po na lambat sa atin ng ating mga magulang? Ano po? Edukasyon. Yun lang ang kayang ipamana sa atin ng mga magulang na laging naririnig natin na hindi kayang nakawin ng sino man. Amen po. Diba? Yung edukasyon po natin, na siya po yung magiging weapon po natin para matuto po tayong mabuhay on our own. Hindi po tayo habang panahon nakadepende sa ating mga magulang. Turuan po natin ang ating mga anak na ano po, na mabuhay ng sarili po nila. Pero syempre, step by step. Amen po, baby pa, tuturuan mo na. Amen po. Naglayas na. Diba? Pero habang baby pa, ipa-experience mo na po sa kanya. Hayaan mo na po siyang tumulong-tulong sa bahay. Amen po. Si baby kagabi sabi niya, Mami, sabi niya sa akin, nagpupugas ako ng plato. Sabi niya, Mami, hugas. Sabi niya, hugas. Sabi ko, naisip ko yung mga napapanood ko sa Facebook, di ba, yung pagdasig ng 4 years old, 5 years old, 6 years old, yung mga baby nila, napapakinabangan na nila para maghugas ng plato. Di ba? Sa isip ko na, hindi mo pa abot ang ano.
Hindi mo paabot ang lababo. Yun pala hugas ng kamay. Akala ko hugas ng plato eh. Kaya sabi ko na hindi mo paabot ang kamay. Ang lababo sabi, hugas, hugas. Akala ko kamay lang pala. Pero sa murang edad niya po, sa murang edad po ng mga anak po natin, experience po natin. Kahit pag minsan madaling-madali ka na, no? Yung tarantang-taranta ka na sa oras mo. Tapos si baby gustong tumulong. Slow down. Diba? Kaya kailangan meron din po tayong time para sa ating mga anak. Amen po. Kaya sabi ko, Lord, pag nasa bahay talaga ako, hindi ko na po hawak ang oras. Amen po ba? Hindi na po natin hawak ang oras pag nasa bahay na po tayo. Ang dami po natin mga nakaplanong gawin, hindi natin nagagawa. Lalo na pag meron ka pa pong anak na talagang alagain pa. Amen po. At ano pa po, number 3? Sige po, sabi po, Proverbs chapter 30, verse 25, ants are small and weak, but they save their food all summer. Pakitanong nga po ang katabi, langgam ka ba? Diba? Kung ang langgam na, kaya tumayo sa kanyang mga paa. Kaya maghanap ng kanyang kakainin. Kayang ano po? Kayang mag-provide. Amen po tayo po kaya ng mga mabubuting anak ng mga Kristiyano anak. Amen po. At ano pa po? Ang sabi po dyan, number 3, stand as a fair sympathizer. So, nung una sabi ko sympathizer. Pero kasi diba, ang mga magulang kasi, meron po kasi mga magulang na ano ano po ba tawag dito? Yung konsentidor. Diba? Nakikisip pa siya nga, kahit mali na yung anak, kakampihan ka rin. Amen po, kaya sinabi ko fair. Amen po, fair sympathizer. Paano po yan? Appreciate, rebuke, lift them up. Pag may nagagawang mabuti ang iyong anak, ano po i-appreciate mo? Amen po ba? Kaya sabi po, Proverbs chapter 12, verse 25 ng New Living Translation, ang sabi po, worry weighs a person down, an encouraging word cheers a person up. Diba? Yung pag nakita mo, kahit sa murang edad pa lang, laging may approval, lagi mong kinokomendan yung anak, natutuwa ang baby, natutuwa ang yung anak. Amen po ba? Kaya sabi po, 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Of course, alam po natin, give thanks to the Lord. Amen po, for He is good, His love endures forever. Pero give thanks din po. Sabi po kasi, in all circumstances, give thanks to whom thanks is due. Give honor to whom honor is due. Amen po ba? Hindi po yung pagkamerla, hindi po yung mas mabilis po tayong mag-comment. Diba? Pag pinatikim mo, comment agad. Pero pag masarap, no comment. Diba? Ganun po ba tayo sa ating mga anak, sa ating mga magulang? Amen po, sa anumang sitwasyon. Pagkakapuri-puri naman po talaga, purihin naman po natin. Amen po. At ano pa po, rebuke. Ang sabi po, better is open rebuke than hidden love. Pag sinabi rebuke, to correct lovingly, warn, guide someone back to the right path. Amen po ba? Kasi hindi po pwedeng na, okay na yan, sige, maliit na bagay. Diba? Pag minsan, ganun po talaga tayo, maliit na bagay. Pero yung mga maliliit na bagay niya, pag pinagsama-sama, tapos bigla ka na lang sasabog. Diba? Ganyan tayo eh. Hanggang kaya natin magtiis, maliit na bagay, pero yung pala, may recorder pala tayo sa ating mga puso. Amen. Amen po. Amen. Iniipon pala natin yung mga maliliit na bagay na sama ng loob. Until such time, sasabog ka na lang. Savings. Amen po. May savings daw. Savings ng sama ng loob. Amen po. Review, kasabi po, Proverbs chapter 29, verse 17, correct your children whenever they are wrong, then you will always be proud of them. They will never make you ashamed. Kasi bakit? Kinorek mo na eh. At syempre, alam po natin, ang mga bata, mas madali pong i-correct yan. Mas madali pong sumunod ang mga bata kesa sa mga isip. Kaya po ba? Diba?
Mas madali na i-correct ang mga bata. Kaya dahil alam mo na, sasabihin mo, ako lagi ko sinasabi ang kay baby, baby, never do that in the church. Ginagano ko talaga si baby. Never do that in the school. Pag minsan sinasabi ko, baby, ganyan ba yung tinuturo sa iyo sa school? Gumagano siya. Kasi pagka ganyan yung tinuturo sa iyo sa school, di na kita pag-aaral yun. Kala mo naman, totoo eh, hindi ka siya sa school. Pero yan, kaya pwede na po talaga tayo maganap dito sa Japan. Wala akong bayad ng school, baby. Praise the Lord. Nasiro yan si baby. Praise God. Di ba? Baka naririnig ni baby. Sige po. Di ba? Lift, ano pa po? Fathers, ang sabi po. Sige po, basahin po natin. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Amen po. Do not provoke. Ang sabi po, sa easy to read version, ang sabi po, do not make your children angry. Di ba po, wag po natin sila laging, wag po tayong maging sanhi lagi. Wag niyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak, baka masiraan sila ng loob. Amen. Lift them up instead. Kaya sabi po, next verse po, ang sabi po dyan, Don't provoke your children. do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is, sige po, basahin natin, what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Amen po. Kailangan po, wag po tayong maringgan ng ating mga anak na nagmumura. Amen. Putong chinta. Di ba? Hindi ka rin pumingat siya. Ano yun? Mura po yun. Sa putong Imbis na Di ba? Di ba? Huwag po tayong magmumura sa harapan ng ating mga anak. Pati yung call. Huwag po tayong gagawa ng mga, alam po natin ng mga bagay na maaaring tularan ng ating mga anak. Dahil magre-reflect po iyan sa atin. Amen po. At sa halip po, ano lamang po yung mga salita po na lalabas po sa ating mga bibig. Yung po mag-encourage lang po sa kanila that will build them up. Amen po, that will lift them up. Amen. Kaya maging, do not be, ano po, di ba, ang sakit po kasi ng mga tao, mas madali pong magbitaw ng salita pagkagalit. Amen po. Mas madaling magbitaw ng salita kapag galit. Pero maya-maya, pumupa na yung galit, nag-sorry ka, pero the damage has been done. Amen po ba? The damage has been done. Do not be, do not be slow to speak. Be slow to speak, but do not be swift to anger. Huwag po tayong mabilis magalit. Bagkus, maging mahinahon po tayo sa ating mga pananalita. Amen po. And sige po, tapos na po tayo sa ating application at sa mabilis lang po ang ating conclusion. Ang conclusion po natin, to be a mother is a calling. It's a calling. To be a godly mother and to raise godly children are noble calling and noble task. Amen po ba? Kaya po sabi po, of course, lahat po tayo, pinais po natin na maging nanay, maging magulang. Amen po. Pinag-pray nga po natin yun eh. Sino po bang nanay ang hindi nag-pray na magkaroon ng anak? Sino po bang mag-asawa na hindi nag-pray na magkaanak? Amen po. Pero to be a mother is a calling. To be a mother is another ministry. Another oras yan, kapatid. Nahahati sa iyong sarili, sa iyong mga pangarap, sa iyong mga, lahat ng mga pinlano mo sa buhay. Amen po. Pero sabi, to raise godly children, yung makapagpanakit ka ng mga anak mo, na maka-Diyos, ano po, is a noble calling and a noble task. Kaya ang sabi po ng Proverbs chapter 31 verses 28 to 29, her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Amen. Diba? Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating